earthly and heavenly things that are hard to believe. This is based on John chapter 3, verse 12. If I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? If I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Christ is in dealing with the ruler of the Jews, an expert in the scriptures, somebody who has studied and learned and taught the scriptures from his youth up and followed the scriptures. Nicodemus has attained a high degree because of this practice. Tayo po ay wala sa kalingkingan ni Nicodemus kung kukumpara, sapagkat ang iba sa atin ay naligtas ng matagal ng panahon, inubos natin sa kamalian, walang Bible, may Bible pero inaamag or inaalikabukan sa ating mga bahay, di natin binabasa. Meron po ilan sa atin na bata pa lang ay pinaaral na ng Bible ng kanilang mga magulang. And sila po ay mapalad. Subalit, kadalasan, karamihan ay talagang nabubuhay sa mundo, sa sarili, sa natural na mga kilos. At si Nicodemus ay hindi. Siya ay mula bata pa lang bilang isang Hudyo, naging ruler siya of the Jews because he followed all that is required of being a good Jew. So ito ang pumunta sa Panginoon by night. At nung sinabi ng Panginoon, you must be born again, hindi niya naintindihan. Sabi niya ng Panginoon sa kanya, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Now, pag tiningnan natin yung word na kingdom of God, this is an earthly thing. Because presently, there is a kingdom of God, kaya lang invisible. There is going to be a visible kingdom of God in the future, na talagang mayroong palasyo, mayroong trono, mayroong nakaupo na hari. Future po yun. Sa ngayon, may kingdom of God na, ang Diyos ang hari, siya ay nagahari, siya ay mayroong mga alagad, subalit hindi natin nakikita. At may mga tao na nakapasok na sa kingdom of God, sapagkat pinapasok sila ng hari. Makakapasok ka lang, kaibigan, sa kingdom of God, sa basbas at kalooban ng hari. Yan po ay earthly reality sa ngayon. Parang yung si Esther, ano? Hindi ka pwedeng pumunta sa harap ng king na hindi ka kasama sa imbitasyon. At kung bigla ka na lang lumabas doon sa court at hindi ka iniimbita, delikado ka. You might be in danger of the death penalty. So, yun po ang patakaran nila noon. I believe even those early sovereign kings are designed by God to teach us about His majesty, because His majesty is far higher than what we can see in the kingdoms of the earth. There is a kingdom of God today. This is an earthly reality. This is within our lifetime. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang panahon, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot. Noong una, he cannot see. Hindi niya makikita, hindi niya mahalata ang invisible kingdom of God. Hindi niya i-desire. Hindi niya iisipin na, maganda ba yan? Maganda kaya pumunta sa kingdom? Marami tayong nakikitang magagandang tanawin dito, no?
Recently, nakita ko na sa Laguna pala, katabi ng Liliw, meron palang 3 waterfalls doon. At binabala ko nga dalhin yung aking pinakamamahal doon. Bago umalis papuntang Riyadh, makapasyal man lang sa waterfalls. Ewan ko lang kung kaya ko dahil malamig. Malamig, no? Di titingnan na lang namin pagka malamig. Pero kung may hot spring, di lalagay mo yung paa mo doon. Tapos, kung wala, balik na lang kami dito sa banyo, mag-iinit ng tubig at saka kami maliligo. Wala, di kaya . So, maraming magagandang tanawin, pero walang gaganda sa kingdom of God. Kaya lang, ang nakakakita lang niyan, yung born of the Spirit, yung born again. Yun laang. Hindi mo makikita. Kailangan mo ma-born again. At sabi rito, hindi ka rin makakapasok. Hindi mo nga nakikita . Paano mo papasukin? Hindi ka makakapasok unless 2 things happen. You are born of water and of the Spirit. Now, this is a parallel. At tingnan nyo, i-compare nyo yung verse 5 tsaka verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So, pag pinaralel natin yung 5 and 6, ito ang makikita natin. Except a man be born of water, it means being born of the flesh. Being born of water is being born of the flesh. And that speaks of your first birth. Yung born of the flesh, it's your first birth, which you have no control. Diba? Sino dito ang winil mo na mga panganak ka na? Sabi mo, Mama, labas mo na ako. Ayoko na dito sa loob ng tiyan mo. Ang dilim dito. Diba? Wala. Wala tayong control sa ating unang kapanganakan. Meron akong pamangkin ngayon, no? Si Chini, na malapit ng mga anak. Hindi namin alam kung mamaya, bukas. Pero makokontrol na ngayon dahil sa cesarean. Nakokontrol na. Kailan ba yung kay 24? O, yun. So, ang may control doon, yung nanay. Hindi yung bata. No? Hindi niya siya pwedeng magsabi na, ayoko 24, gusto ko 25 birthday ko. Diba? So, yun ay beyond our control. And so also is the second birth. Merong mga gospel tracts, how to be born again. That's wrong. You cannot, being born again cannot be a procedure. Step 1, step 2, step 3, step 4, born again ka. Hindi pwede yun. Even as the being born of the flesh cannot be a procedure option of the child to be born, also your second birth, hindi mo rin pwedeng i-program. Hindi mo rin pwedeng i-will. Yan ay controlled ng spirit. Yung unang birth mo, controlled ng nanay. Outside of your will. And so also is the second birth. It's outside your will. It's controlled by the Spirit who is the one giving birth. And then he who is born of the flesh. So maraming nagsabi, yung water daw ay tungkol sa Word of God. Yung water daw ay amniotic fluid. Maraming sinasabi kung ano ang ibig sabihin ng water. Pwede naman nating i-break down na ang water ay yun yung being born in the flesh. And that means, yan yung pagka ikaw ay pinapanganak, may kasamang tubig, di ba? Nung papanganak si Keisha, na-break agad yung water . No? Andiyan si Luz Las Piñas, na-break yung water. So, may trabaho ko sa Fairview yata. Tumakbo pa ako Las Piñas. Para, butin lang, may kotse kami noon. Kinuha ko siya, dinala ko sa hospital para manganak. So, na-break ang water. No?
At yan ay nagkakaroon ng connection sa flesh. So we need two births para makapasok sa invisible kingdom. If you only have one birth, you cannot. If you only have the flesh birth, yung una mong kapanganakan, hindi ka makakapasok. Unless a man, except a man be born of water and of the Spirit. Kailangan mo ng dalawang kapanganakan, dalawang birthday, para ikaw ay qualified makapasok sa invisible kingdom of God which exists today. So ang tanong, ikaw ba ay pasok na sa kingdom of God? Yun. Amen. May nakakapagsabing with confidence. Amen. Pasok na ako sa kingdom of God. No? Para doon sa ating mga bisita na bina-Bible study, I hope you can also say, after explanations of the gospel, yes, alam ko na ako ay nakapasok na. Ipinasok na ako ng Diyos. Pinayagan na ako ng Diyos na pumasok. Naintindihan ko na kung ano yung ibig sabihin ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Andito na ako, pastor. Andito na ako, church. I am inside the kingdom of God by the grace of God. Yan po ay importante sapagkat ang wala dyan ay mapapahamak. Pag hindi ka nakapasok before the end of your life, wala kang dalawang birthday, mapapahamak ka. The only way to escape is to be born again. So, ang sabi ng Panginoon, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Of all the wisdom of Nicodemus, of all the learning in this world, of all the studies that we can make, the natural man still has to marvel. Magtataka pa din. Ano yan? Ano kaya yung pinagsasasabi doon? Panibagong kapanganakan. Ikalawang kapanganakan. Kaharian ng Diyos. Ano ba yan? So, ang mga nagtataka dyan, hindi mo pa alam ang sagot, hindi mo pa kasi na-experience, ibig sabihin, wala ka pang bagong kapanganakan. Sapagkat kung meron ka ng bagong kapanganakan, hindi ka na magtataka. Hindi ka nakasama doon sa marveling or amazed or puzzled. Hindi ka na magsasabing, hindi ko pa rin makuha. Pagka ikaw born again na, kuha mo na. At pag nakuha mo na, ibig sabihin, born again ka na. Yun ang, born again na ba ako? Yun, tanong mo sa sarili mo, born again na ba ako? Pagka hindi mo maintindihan itong preaching, hindi mo maintindihan yung first and second birth, hindi ka pa born again. Pero pag naintindihan mo na, born again ka na. Yun. So kung hindi mo pa naintindihan, pakinggan lang natin hanggang mamaya. At hopefully, kikilos ang Panginoon, kikilos ang Holy Spirit to give you the new birth. The second birth. It's entirely up to God. It's not up to me. It's not up to my eloquence or to my sermon here. Now, the physical birth, fleshly birth. The second birth, born of the Spirit, is the work of the Holy Spirit. It produces life from death. It does not produce a second spirit. No, meron ka ng spirit eh. Lahat ng tao meron ng soul and spirit, body and soul and spirit. Yung spirit mo nga lang, hindi kailangan ma-born again kasi it is dead in sin. So pag na-born again yan, yung sinasabing dead in sin ay nagiging alive unto God. Yun yung born again. Okay? So, alive unto God ka na ba?
Yun ang tanungin mo sa sarili mo. Tanungin natin sa sarili natin. Are you alive unto God? And if that is the case, then you are born again. Nakita mo na ba ang aral ni Kristo na pinapaliwanag sa talatang ito? Tumatalon ba yung mga salita ng Panginoon sa puso mo upang ang puso mo ay tumalon sa saya? Kasi ang nag-e-enjoy lang sa ganitong preaching, yung born again. Kasi na-identify, meron silang, anong tawag doon? Nakaka-relate. Di ba? Nakaka-relate ka kasi nangyari sa'yo eh. Pero kung hindi nangyari sa'yo, boring. Puzzling. No? Parang, parang wala lang. Hindi ka maka-identify. Ano ba yan? Yan. Okay. So, pag nakuha mo yan, that means you're born of the Spirit. Kumilos na ang Holy Spirit sa espiritu mo. Kaya ikaw ay nagsasaya. Nagre-rejoice. Kaya ikaw ay natutuwa na makinig ng makinig ng makinig. Hindi ka nagtititingin sa relos at sasabihin mo, ang tagal naman. Paulit-ulit na lang. Again and again. Nag-e-enjoy ka because the Spirit is talking to you. It is not me who is speaking to you. A real born-again person, while a sermon is being preached, he is not really just listening to the preacher, but is listening to the Spirit's voice. Because the Spirit is at work. Bakit merong mga Baptist church or may mga church na kapag kauwian na or pagdig, ang natatandaan doon sa sermon, yung mga joke ni pastor. Wala silang naintindihan doon sa exposition ng verse. Ang naintindihan nila, ang natatandaan nila, ang memory nila is yung joke. Ang galing ng joke. No? Yun yung pinag-uusapan sa bahay. Hindi yung point. Bakit? Yun yung flesh. Nagre-react sa sermon. Ang natatandaan niya lang, yung carnal mind, yun lang ang nakakatanggap ng benefit. Diba? Yung normal, natural. Para ka lang nanood ng, joke, yung stand-up comedy, yung, ano yung paborito mo, mami? Yung pinapanood natin. No? Para ka lang nanonood lagi ng comedy. No? Na, yun, natatanda mo. Pero kapag yung mga spiritual things or meaning ng mga scriptures, wala. Yung title, baka hindi natin matandaan kahit title. Alam niyo, marami ako tinanong, ma-attend din ho kami. Anong pangalan ng church? Hindi ko na ho alam eh. Ang pangalan ng pastor, ay, kalimutan ko na eh. Ay, nagbabasa ako ng Bible eh. Ano na nabasa mo? Genesis. Ano nga yung unang verse? Wala. Di ba? Walang makuha. Kasi, parang ano lang. Parang meron lang silang ma-identity. Parang, tiga Pampanga ka pa. Kapampangan din ako. Parang ganun lang. No? Parang lang meron kayong point of connection. Pero actually, Bicolano siya, hindi naman siya Kapampangan. Oo. Para lang makuha yung business mo. Naalala ko doon sa Riyadh eh. Baptist din ho kami. Anong church po? Seventh-day Adventist. Hindi ho Baptist yun. Hindi. Adventist, Baptist. Di ba pareho lang yun? Ganon yung ang natural eh. Ganon. No?
Pero kapag ka spiritual-minded ka, malalim ang usapan natin. At malalim ang nakukuha mo dito. Nagre-rejoice ang kaluluwa mo sa bawat puntos. No? So, ito pa isang earthly thing. So, yan. Earthly yan. Kingdom of God, yung unang birth mo, those are earthly things. Second birth mo, earthly things yan. Nangyayari yan ngayon sa panahon mo, habang buhay ka, dito sa earth. Okay? Those are earthly things. Na si Nicodemo, sabi niya, how can a man be born when he is old? Paano na? Hindi niya makuha. But later on, we believe na nakuha din ni Nicodemus. Praise God. Naging follower siya ng Panginoong Jesucristo. Pero nung unang encounter niya sa Panginoon, hindi niya makuha. Paano ipapanganak ulit? Tanda na. No? So, yun ang earthly things na hindi basta-basta naintindihan. At ito pa ang isang earthly thing na hindi basta-basta naintindihan. Verse 8. John chapter 3 verse 8. The wind. Yan. O, di ba? Earthly thing yan. Familiar tayo sa hangin. Kung walang hangin, hindi tayo makahinga. Yung hangin na dala-dala ng bagyo. Yung hangin na nagbibigay ng problema at nagbibigay ng blessing. The wind. The wind bloweth where it listeth. Ang hangin daw ay bumubuga kung saan niya gusto. Yan ang ibig sabihin ng the wind bloweth where it listeth. And thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So, naririnig mo yung hangin. Diba? Ganun ang hangin. Pero hindi mo alam saan galing. Pagka umiihip. Minsan dito. Pagka dito umihip, ang lakas niyan, lumakalampag yung bubong natin. Pero pag dito naman, ay basa dito. Yan. So, we cannot tell when it came from and where it is going. So is everyone, ito matindi. Kinumpara ang pag-ihip ng hangin na hindi mo maintindihan saan galing, saan punta, sa pagiging born again. So is everyone that is born of the Spirit. So, para matulungan tayo na maintindihan, matulungan ang reprobate mind, ang carnal mind, ang fleshly mind, na maintindihan, ano ba yung pagiging born again? Gumawa ng illustration ng Panginoon using the air. Hangin. Basic. Diba? Hindi siya gumagawa ng complicated na mga illustration. Basic. The wind. Blow it where it listed. And so, what do we understand with this? It means, iba-iba tayo ng born-again experience. Hindi pwedeng yung pagkaka-born again ko, ganun din siya. Iba ang kanya. At iba yung kanya, iba yung kanya. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi pareho, hindi tayo pareho ng born-again experience. Siguro hindi ka saved. Kasi hindi pareho eh. Hindi natin pwedeng ikahon ang Panginoon, ang Holy Spirit. Kumikilos siya kung saan niya gusto. Kung papaano siya mag-save, kikilos yan. Hindi ka pwedeng mag-set ng parameters. Dito ka lang pwedeng ma-save. So, merong mga tao na nagsasabi, sa Baptist Church ka lang pwedeng ma-save. Hindi pwede yun. Mali yun. Dyan sa King James ka lang pwedeng ma-save. No. Pwedeng gumamit ng Panginoon ng ibang version of the Bible. Sa Calvinism ka lang masisave. No. Hindi pwede. As long as the Word of God is preached, God can save. So, maraming paraan ng Panginoon. Hindi pwedeng, yung isa, narinig ko, sabi, sa preaching ka lang pwedeng masave. Tapos, paano yung nasave na nagbabasa lang ng Bible? Hindi save yun. Pwede bang masave yun? Walang preaching? Nagpipreach din yung Bible eh. Di ba?
Yung gospel track, yung nanonood sa TV, yung nakikinig sa radyo, at ngayon, yung nanonood sa internet, pwedeng maligtas. Pwedeng ma-born again. Kaya share natin. Mamaya, pag share nyo, may nakaintindi na born again. Hindi mo masasabing, baliwala lang to, share ng share. Wala yan. Kailangan knocking on doors. Kailangan going to the mission, to the field. The field is white unto harvest. Kailangan pumunta ka doon. Kausapin mo. Magtrabaho ka ng gusto. Yan ang tamang soul winning. Hindi mo pwedeng ikahon ang Panginoon sa ganun. Maganda yon. Desirable yon. Mag-preach tayo sa mga bus, sa mga streets, sa mga, kumatok tayo sa mga pinto. Ang ganda yun. Pero ang Panginoon, pwedeng kumilos sa nanonood sa Facebook. Pero hindi tayo tititigil doon. Lahat ng avenue pwede nating puntahan. Kaya, sige lang. Punta lang tayo. Mag-soul winning tayo. Huwag tayong tumigil. No? At yan ay gagamitin ng Panginoon. Pagdating ng judgment seat of Christ, makikita mo kung ilan ang nabigyan ng gospel dahil sa iyong mga ginawa o hindi ginawa. Yan ang pagtutuos. But the wind blows where it listeth. No one knows how everybody comes to faith. You cannot make a survey. The operation of God in the heart and the repentance wrought is of the Spirit. There is no regularity. There is no pattern. There is no set something that you cannot say hindi pwede because it is like the wind. So yan po ang earthly things na makikita natin na pag hindi natin naintindihan, paano mo maintindihan heavenly things? So let's go to the heavenly things. Here are the examples of heavenly things. Basahin natin yung John chapter 3 verse 13. Ito na yung heavenly things na lalong magtataka kung hindi nyo naintindihan yung earthly things. And no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. So ano na yan? The concept of heaven is heavenly things. Diba? Ang linaw na yan. Siyempre, Christ is now talking about heaven. So hindi na earth. Pero heaven and earth. Sabi kasi niya, no man hath ascended up to heaven. Wala pang nakaakyat sa langit. Eh, merong isang Muslim sabi, nako, yung Bible nyo, kontrahan. Bakit? Eh, di ba si Enoch nakaakyat na ng langit? Eh, di ba si Elijah kinuha at umakyat sa langit? Sabi, there was a whirlwind and it took up Elijah up to heaven. Nakalagay doon, heaven. So may nakaakyat na sa langit. Bakit yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo ngayon, wala pang nakaakyat sa langit? O, paano ngayon yan? O, ngayon, si Enoch ba nakalagay doon na inakyat sa langit? Sabi lang, he was not, for he walked with God. He was not. Saan siya nagpunta? O, maaring dinala siya ng Panginoon sa Abraham's bosom, na kung saan ang paradise ay nandun. Okay? He was not. Because he walked with God. That is Enoch. No? So maybe, pag hindi kasi sinabi literally na heaven, wala lang siya. Ibig sabihin, hindi siya namatay ng regular na kamatayan ng tao. Because he walked with God. Pero saan siya dinala ng Panginoon after nang nawala na siya sa earth, hindi sinabi. Okay? Ngayon, what about Elijah? Elijah was taken up to heaven.
But there are three heavens. Diba? So, binuhat siya ng whirlwind, ng wind, paakyat sa langit. Saang langit? Diba? Hindi rin nilinaw ng Bible. Ang basta nakita lang ni Elisha, pumapailan lang si Elijah. Mapailan lang. Oh. So, it could be na kinuha siya, pagdating doon, pwedeng suspended. Kaya ng Panginoon yun. Or pwedeng dinala siya through that route, tapos andun din siya sa Abraham's bosom, sa paradise. No? Kasi, i-conform natin yung tugma-tugma dapat ang Bible. Ang sabi ng Panginoon, wala pang nakaakyat sa langit. Oh. Wala pang pumunta doon. Kaya, dapat, sabihin natin, wala pa nga. Hindi natin pwedeng sabihin, may nakapunta na. Or, wala pang nakapunta except two. So, that is a challenge to our minds. And, therefore, it has to comply with with Christ's teaching. No man hath ascended up to heaven, but, ayan, may exception. Isa lang ang exception. Sabi, He that came down from heaven. Sino yun? Even the Son of Man, which is in heaven. Nakita nyo na kung gaano kahirap ang heavenly things. Gaano kahirap i-sort out pag ang pinag-uusapan na natin ay bagay tungkol sa langit at lupa. No? Kaya sabi ng Panginoon, kung ang pinag-uusapan natin pa lang ay earthly things, hindi nyo na makuha, papaano nyo pa maintindihan pag ang lumabas na sa bibig ko tungkol sa kalangitan, sa mga bagay na makalangit, sa mga bagay na nangyayari sa langit. O, ito example. Wala pang nakaakyat sa langit. So, this is revelation. Di ba? Kung meron tayong naiisip, or maybe yung mga Jews of that time, ay may naiisip na meron ng mga nasa langit, sinasabi ngayon ng Panginoon, wala pang nakaakyat sa langit. Maliban sa Kanya na bumaba mula sa langit. Siya na ang anak ng tao, referring to Himself, na nasa langit. Isipin niyo yun. Kaharap nila si Kristo, pero ang sabi niya, nasa langit ako. Which is, hindi which was. Ako ay galing sa langit at ako'y nasa langit dati. Yun yung which was. Pero sabi niya, which is present. Ako ay nasa langit habang kaharap niyo ako. Heavenly things. Mahirap lunukin. Mahirap i-digest sa isip natin. Mahirap makuha. Pero, kung ikaw ay born again, matatanggap mo yan as it is. Kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, you will hang on to His every word and take it at its face value and say, that is truth. Hindi ko pa maintindihan masyado, pero kung ano yung sinabi mo, Panginoon, totoo yan. Pangahawakan ko yan. Ituturo ko yan. Kahit hindi kompleto ang pagkakaintindi ko dyan. I will hang on to it. I trust you, Jesus. Yun po ang gusto ng ating Panginoon na ma-evoke sa atin, yung mailabas sa atin. Kahit di mo naintindihan ang mga sinasabi ni Kristo, magtiwala ka sa Kanya na yun ay totoo at yun ay mangyayari. Kung yun ay isang prophecy, kung yun ay isang nakakamangha, kung yun ay isang bagay na ang hirap tanggapin,
tanggapin mo pa rin. Dahil si Jesus Christ ang nagsalita. Sa atin, mga tao, hindi basta-basta. Diba? Kagaya ni Kibuloy, ang daing nagtiwala sa kanya. Yung pagiging mag-asawa natin kahit di tayo kasal, ay sa langit, kasal na tayo. Kaya magtiwala ka sa akin kasi ako ang anak ng Diyos. You see? So, nagpaalipin sa kanya. Diba? Naloko sila. So, yan ay nangyayari sa mga kulto. Sa mga relihiyon. Nagtiwala ka ng husto sa pastor. Kaya po tayo, hindi ko pinopromote yung sarili ko. Maniwala kayo sa akin. Kasi 40 taon na akong Kristiyano. Ano yun? Ano ngayon? Pinag-aralan ko to kagabi. Ano ngayon? Huwag kayo magtiwala sa akin. Magtiwala kayo sa salita ng Diyos. Sa sinabi ni Kristo. Pero kung di nyo maintindihan, sinabi ni Kristo yan, magtiwala kayo sa Kanya. Dadating din yung pagkakaintindi natin later on. Yan po ang heavenly things. No? Pag heavenly things kasi medyo talagang mabigat. Super karne. No? Na kahit ilaga mo ng 5 araw, ang tigas pa din. Lulunokin mo. Minsan nalulunok na lang natin yung mga di ba? Mga pata, yung mga balat. Yung mahilig sa bagnet dyan. Kahit na masisira ko tiyan ko nito. Kaya lang, andito na eh. Kaya lalunokin ko na to. Mamaya, hindi na matunaw. Yan ang nangyari. Pero ang salita ng Diyos, pagka nilunok mo, kahit na matigas, bahala ang Panginoon dyan, tutunawin yan. Sabi, ito, matindi to. Sa John 6. Kainin nyo ako. At kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Inumin nyo ako. Inumin nyo yung dugo ko. Yung iba, hindi natunawan eh. Umalis. From that time forward, John 6:66. Yung pa, ang tindi, no? Kaya madaling tandaan eh. 666 eh. John 6:66. From that time forward, there are some disciples who walk no more with Him. Malis na. Kasi hindi na sila natunawan. Hindi nila matake. Hindi nila matanggap. Hindi nila malunok. Hindi nila masabi na totoo to. Pinapakain yung katawan niya. Pinapainom yung dugo niya. Matino bang tao yan? Susunod pa ba tayo dyan? Tinuturuan tayo ng cannibalism. Katapos nung umalis na yung mga maraming tao, sabi niya sa disciples niya na hindi umalis dahil buong-buong tiwala sa Kanya, aalis din ba kayo? Will you also go away? Where shall we go? That was the words of life. Whatever you say, it's true. Our souls, our bodies are with you no matter what happened. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Ikaw ba? Will you be follower of Christ? Will you be trusting Christ no matter what He says? Trust in Him. Go to Him. Call on Him. And tell Him, Lord, I trust you. Lord, I believe you. You have the words of life. Even though I cannot understand everything, I am with you. Help me, Lord. Kagaya nung sinabi ng isang tatay, I believe, help my unbelief. Gusto kong magtiwala sa iyo, gusto ko, pero nararamdaman ko kulang. Lord, tulungan mo ako para maging buo.
Kulang eh. Yun ang panagoy ng isang puso na nakakaramdam ng kakulangan sa pananampalataya. Kulang ka ba sa pananampalataya? Hingi ka sa Panginoon. Bubuuin niya yan. Tiwala ka sa Kanya. So this is the concept of heaven. Sa verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness. So inhalin tulad niya yung sarili niya sa pagtaas ni Moses noong bronze serpent para maligtas ang mga tao pag tumingin doon sa isang tanso na inukit na larawan ng ahas ay nilagay sa isang tungkod na mataas. No? Isang poste na mataas. Inilagay doon yung tanso. Pagkatapos, ang decree ng Diyos, pag nakagat kayo ng ahas, tumingin lang kayo doon, gagaling kayo. So, yan yung nangyari noon sa panahon nila Moises. And they that looked lived. At sabi niya, inahalin tulad niya sarili niya, ganun din naman, sino ang tumingin sa Son of Man, mabubuhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tumingin lang kayo sa akin. Kayo ay nakagat ng ahas ng kasalanan. At lahat ng titingin sa akin, sabi ng Panginoon, ay may kakaroon ng buhay na, ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya kay Kristo tayo titingin. Siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Even as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So I lift up the Son of Man in front of you today. Look at the Son of Man. Look at Jesus Christ. Because in the sermon, I lift Him up. And in the cross, He was lifted up. And everyone that looked shall live. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. This is a heavenly reality because this is from eternity to eternity. Your salvation, mga kaibigan, mga kapatid, your salvation was planned by God before the foundation of the world. The means so that you will be saved was planned also before the foundation of the world and accomplished in time 2,000 years ago. And what will happen to you now when you believe these truths that I am saying because it comes from the Bible will give you salvation, will give you eternal life, and it will be forever and ever. Never ending. Yung mga scientists ngayon, sila Elon Musk, gusto nila to live forever, pero wala silang Diyos. Kaya gumagawa sila ng digital forever. Sipin mo, pati yun ginagawang artificial intelligence digital. No? Lalagyan ka ng chip dito. Pag nauso yan, sino kaya magpapa-microchip sa atin? No? Hindi ka mamamatay. Yung memory mo, makakausap ka pa rin ng anak mo. Kahit na yung katawan mo ay nasa libingan na o cremated na. Kasi lahat ng memory mo, response mo, thought patterns mo, ay i-embed sa chip. Tapos, pag wala ka na, lilipat lang yan sa isang robot, sa isang Android, no? Or sa isang cellphone. Kung ayaw mo nang talagang totoong mukhang nakakausap. Cellphone. Tapos, Dad, ano ba ang nangyari? Kamusta na ba dyan sa langit, Dad? Sasagot yun. Oh. Truthfully. Mainit ba sa langit? Kasi nasa impyerno yung no? Meron ako hinahanap yung singsing. Saan nyo ba iniwan? Kasi, pagalitan mo pa yung tatay mo, no? Patay na. Saan nyo ba iniwan? Nandun yan sa natatandaan ko pa. You see?
So that is, sa ngayon, it's possible. Sa ngayon, pwede. Ang problema na lang, yung neuron connection eh. Paano ikakabit sa neuron so that masisave automatic lahat ng memory mo. No, ando na yung stage ng problema ngayon. Pero sa Bible, mga kapatid, nakahula yan. And the beast made an image of himself. And he gave it power to the beast so that it can talk. See? So nakahula yan. Kaya naniniwala akong mangyayari yan. And we are on the way. Pero that is not eternal life. Eternal life is you yourself. After you die, you will rise again to an incorruptible body na ikaw talaga rin yun. Glorified. Pero sino lang magkakaroon yan? Yung mga niligtas ni Kristo. Yung mga sumampalataya kay Kristo. Yung mga sumama sa katotohanan na itinuro ni Kristo. So, ang tanong ngayon, na kay Kristo ka na ba? Yun. Na kay Kristo na ba tayo? Ikaw ba ay nag-subscribe na sa Kanya ng buong buo? So that whatever He says, whether you understand earthly things, whether you do not still understand heavenly things, you say, yes, Lord, I trust you, Lord. I believe you. I know you are saying the truth. I know what you say will happen. I believe when you say, I have everlasting life, dahil ikaw ay nasa akin, naniniwala na ako dyan. Yan lamang ang evidence na ikaw ay born again na. Ikaw ba ay born again na? Let's all bow down our heads. Let's all stand.